hindi namin matiyak sa kampo ng mga... Yung mga vloggers. Yan po, siguro mga 60 to 70. 60 to 70. Gano'n katagal? Ay, ano? Gano'n katagal? Ilang oras yun? Mga 4 hours. 3 to 4 hours. 1 o'clock to something. Siguro baka ma-delay ng konti. Kasi datingan pa lang yung mga tao. May program. Yes, may program. Babae, simple rin. iba wala pa. Kunin mo yung number ni ma'am. So, kunin ko yung number mo. Kaya balik kayo yung mga bilis ng mga kabayanan nyo sa 086 Ma'am, kunin din namin number. Is, kukunin po namin. Amel, ibang media. Dodong! Ay! Guys, pupuntahan natin yung idol natin for that studio. Yan. Ano, YouTube yan? YouTube. Oh, Mahalo gitla eh. kung sa oras mo YouTube? Karon lang. Karon lang? Ay mga ano, 30 minutes. Kung sa thumbnail mo? Juan, kanang umitan din tapos Juan. Kana? Live is update kakampi sa playlist nandito na. Yun yung thumbnail. Guys, share nyo guys. Adrian, Ayan, Jose Nieves, maraming salamat. Saka si Sam Alvin. Ayan, Alpha po. Salamat po. Order ka lang ako mamaya. Kasi may pwede ka na-interview ng aming third nominee. Kumunti na lang guys. Nagdire ma'am, nagdire sa kanan kana mismong it's monument ma'am. Ayan. Nanay ko andre tarpaulin nara sa gilid. Mga supporter. So far guys, paano pala? Malinaw ba yan? Pwede ba si Ma'am video ba? Open mo yan. Yan, okay. Stand by just. Anytime call. Ayan, ma'am, pwede po nga pakilala po muna sila at kung ano yung organization. Ako po ang Vice President External ng Union Pagkakaisa.
So ako po si Engineer Maria Bilinda Sibat. Ma'am Maria, ano po ang ginagawa natin ngayon dito? Ano po ang initiative natin? Ang ginagawa natin dito ay nagkaisa. Actually, iba-ibang mga ordinaryong Pilipino ito. Most of them vloggers. Dahil gusto namin na sundin ang Constitution. Ipagpatuloy ang inihain na impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kasi mukhang hindi ginagalawan ng Congress. Hindi naman dapat. Dapat kung anong nasa batas, yun ang sundan natin. Kasi kita-kita naman, napakahaba na naging pandinig sa Quadcom, marami ang nilabas na mga ebidensya. Bakit hanggang doon lang tayo? Di ba dapat magkaroon ng proseso paano itatrato ang mga nakitang ebidensya ng katiwalian? So, as patay sa Constitution, pwedeng kami pasihan ng impeachment. So, dapat ang Congress itinutuloy ang proseso nito. Engineer, ano po yung masasabi ninyo dahil nauna na rin po nagpahayag ang Pangulo na parang aksela sa oras yung pag-impeach kay Vice President Sara Duterte? Hindi naman po porket Pangulo siya, dapat niya nang labagin ang batas. Kung ano ang nasa Constitution, kung ano ang nasa batas, yun ang dapat nating sundin. Opinion yun ng Pangulo, opinion niya yun. Pero wala siyang power para pigilan kung ano ang nasa batas. So ang nasa batas, nasa Constitution, ang impeachment proceedings kailangan i-proceed. Ma'am, kayo po bilang isang mamamayan po ng Pilipinas, paano po ba ito ka-importante para sa inyo na ito po, nasunod po ng Kongreso na Vice President Sara Duterte? Mahalaga po ito bilang isang ordinaryong mamamayan. Actually, ordinaryo lang kami lahat dito. Wala kaming kasamang malalaking tao, malaking politiko, wala. Kami ay mga masa. Kasi po, sobra-sobra ng katiwalian. Masyado nang nahihirapan ng masa. Sana ang pakinggan nila ang mas nakararami. Tayo ang mas nakararami, tayo ang mas marami ang masa. Dapat yung boses ng masa, yun ang manaig. Hindi yung boses ng kung sinong mga organisado na magsasalita. Ano ang boses ng nakararami? Yun ang dapat pakinggan. Sobra-sobra na po ang katiwalian. Sobra na ang nawawalang mga pera. Dapat maging accountable sila. Ma'am, for the record lang po, paano po ito nakaka-apekto sa mga mamamayan? Nakaka-apekto po kasi unang-una, kulang na kulang ang social services ng gobyerno. Katulad sa mga nagkakasakit. Katulad ng husband ko, naging cancer patient. Lahat ng gastos namin from the pocket, wala man lamang kaming naa-avail na galing man lamang sa gobyerno, sa mga binayad naming taxes. Wala man lang kaming naa-avail na serbisyo na sana na ipoprovide ng gobyerno imbes na ninanakaw ang pera. How much more? Kami kahit papaano, dahil retired government employee ako, kahit papaano may pension ako. Paano yung mga iba na walang nakatabing pera? Paano sila magpapanalig kung walang libreng gamutan? Yun ang dapat na inuulan ng gobyerno. Hindi yung mga confidential fund, hindi naman na-account yan. Saan napupunta yan? Ma'am, if you are face to face with Vice President Sara Duterte, ano po yung sasabihin? Ang sasabihin ko po sa kanya, sana gawin niya yung nararapat para sa mga Pilipino. Yung talagang magsilbi siya, maawa siya sa mga tao. Kasi nanay naman siya. Alam niya kung ano ang pangangailangan ng isang pamilya. Sana gawin niya yung ano ang napabagay para sa bilang isang ina. Paano mo ba inaalagaan ang pamilya? Sana ganun din niya tratuhin ang mga Pilipino. Sana po ganun. Maraming salamat po po. Thank you din po. Unang ko lang Please.
check 1聲直氣 check 1 2 check check 3 2 check 2 2 check 1 2 mic test A sound check 1 sound check 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 A check A sound 2 check A test mic 2 A sound check 2 Andun na, nilagay ka sa kanila. check A sound check Asa sa tigil niya yan. A sound check A